sa inyo? Good day, good evening, good morning, good everything. Dito na naman si Rosauro naghahandog sa inyo ng mga values, nagbibigay halaga, nagkikare. Hindi lang itong pagka-caregiving na trabaho, caregiving sa lahat. Pinakamahalaga, caregiving sa kapwa-tao, kapwa ko, mga kapatid at lahat-lahat na yan, included, all inclusive. Cheers muna tayo. Saka ito. Salamat Panginoon at makahandog uli at nabigyan mo ako ng lakas makabangon, makahinga at makainom ng tubig, mamaya kakain. Salamat at nakasimba din, nakapunta sa temple mo. First Advent ngayon ng December, so bigyan natin ng lakas lahat, Panginoon, at sila ay makabigay din ng halaga sa mga pamilya, mga anak sa buong mundo. At magdisiplina, magturo ng disiplina, pati na ang sarili. Amen. In the name of Jesus. Kagagaling ko lang ng ng simbahan. So, kaya lulugar ko yung mga sasabihin ko. Ano ba yan? Nagsorry na ako in advance doon. At kung meron ba akong maisip na masama or ganyan, not in a bad intentions, only good intentions. Tandaan nyo yan, yung mga pananalita ko, mga values ko sa inyo, walang bad na intention yan. Topic natin nga pala ngayon, itong pagkakalat, repetition lang. Cheers. Reminder lang, ini-include ko naman talaga palagi sarili ko. Nakakalat din ako, normal. Pero ang maganda sa akin, magandang pagbabago sa akin, malinis yung pag-iisip ko. At saka malinis yung katawan ko. So hindi naman ibig sabihin na wala akong time mag-order sa mga kalat ko. Responsibilidad ko yun dito sa bahay. Sa kanya-kanya tayong responsibilidad sa mga paligid natin. Hindi nga lang sa labas ang may kalat, sa loob pa, sa pag-iisip at sa katawan. Itong tinutukoy kong kalat kasi yung mga iba-ibang distractions dyan, yung mga istorbo sa pag-iisip. Nawawalan tayo ng focus sa mga bagay, yung mga concentration. Tapos hindi natin ma-channel yung mga natin, mga masasamang pag-iisip at gawin na lang natin mabuti, kabutihan yung pag-iisip na masama. Baguhin yung point of view natin, di ba? So, lahat tayo makakasalanan. Ganyan tayong lahat. Depende lang kasi paano natin ipalabas, ilagay sa altar. At ito, mga kasalanan ko, Panginoon. Alam mo na, patawarin mo na ako. Forgiveness, di ba? LGF at saka yung LP yung sinasabi ko sa inyo.
Kaya nga nandito si Jerry Heisenberg, naghahandog sa inyo. Tsaka itong preaching ko no, sa University. Parang, parang kayo na magano niya. Parang may connection sa university. The School of Life. So, hindi ako masyadong magsisermon. Nililimit ko yung, pero yung pinofocus ko yung mga halaga ng pananalita, mga motivational. Ito yung question. Bakit ba talaga tayo mahiling magkalat sa ating mga paligid? Yung question yan. Isipin nyo. Paano nyo inano yan? Sa simula, di ba, ano tayo? Bata pa tayo. Lahat tayo nanggaling na dyan, magkakalat. Hindi pa tayo naturuan ng magandang ano, hindi pa tayo nakakaisip, siyempre ano pa tayo. Tapos ito, pag lumaki na tayo, ano na yan, yung parang, uy, ano pa rin, kakalat pa rin. So, parang kulang ng pagtuturo sa mga parents natin, ating mga parents. Kulang tayo minsan sa pagtuturo sa mga anak natin. So, included na rin ako. Pero open tayo magbago. Ayun yung hindi lang sa paligid, di ba? Nandito rin makalat tapos sa katawan, physical dito sa loob. Tamad ba tayo maglinis? Tamad ba tayo mag-isip? Tamad ba tayo kahit saan? Pati na rin sa loob ng katawan, ito na nasulat ko na. Itong ini-input natin yan. Ini-input natin sa katawan. Ano yan, nagiging kalat sa loob yan. So, kayo na mag-relate yan. Yung di ba, para itong natin, katawan natin, kung anatomical na. Yung parang metaphorical din. Parang makina. Tapos may mga filters yan. Itong skin natin, filter din yan. So, kung anong ini-input natin, parang kung hindi maganda sa katawan yung input natin, nagkakalat dun sa loob. Parang nagiging yung, kung sa pa yan, sa kidneys pa yan, or sa liver, o ano ba yan. Parang nag-i-stuck yung hindi na natutunaw. So, silbing nagiging kalat. Diba? Kaya niya mag-relate niya. So, hindi lang basta-basta mag-input ng kahit ano. Kaya nga ako ngayon fasting araw-araw. Wala sa wala sa religion, wala sa culture, wala sa yan. Huwag niyong i-misinterpret yung ko. Itong yung babalik tayo sa mental habit, respeto natin sa ating sarili. Self-respect yan. Saka self-love. Bumalik tayo dito, tapos alagaan natin ito para hindi tayo magkasakit, di ba? Iiwasan natin nagkakasakit, pero nagkakasakit pa rin. Hindi natin alam bakit. May kulang talaga. So, kung ano bang gusto, spoiling yan tinatawag yan, spoiling. Ini-spoil mo yung sarili mo. Ini-spoil natin yung sarili natin or mga anak natin or yung iba pang tao, yung aso, pusa, or ano ba yan. Pwede ang halaman nga na-spoil din dahil nasosobra ng tubig. Di ba? So, sobra yan parang ilugar natin, kaya sinasabi ko, lugar lang. So, 10 minutes lang ako sa sermon ngayon, mga kapatid, mga kabayan. Huwag natin ipasok yung mga kalat sa labas, sa loob ng katawan natin. Siyempre, lumalabas din yan circle of, nature, circle of life. Pero, isipin muna natin, marunong tayo mag-isip. Ano ba ito? Sana marunong din tayo pumili. Ito, mas maganda, mas healthy ata ito. Mas unhealthy to. Okay, pwede. Ngayong araw lang. Tapos kinabukasan sakit ng tiyan or ano.
Okay. Eh, hindi personal pero ano lang yan, generally speaking. Include niyo na rin ako dyan. Pero siyempre, yung level ko parang ano na yung ano na, mag-global. Sinasabi ni Malas, yung intergalactic dreams. Pag managinip tayo. Managinip tayo ng ano, hindi lang ano, huwag kayong mangarap ng ano, huwag kayong mangarap ng masyadong low. Pataas. Huwag dun pababa. So yun, thank you. Bigyan nyo na yung halaga yung sinasabi ko tapos i-forward nyo yan. Kung nakabigay ba yan ng ano, yung kalat natin. Yung dami nating kalat. Ako, kahit makalat, inaamin ko yan. Magaling din ako magkalat. Pero alam ko, pag pinocus ko yan, yung sinabi ko ba, kahit kapitbahay, pwede kong linisan din pag naka-focus. So, vibrate and radiate yung LGF at saka yung LPU. At magbigay ng halaga sa mundo. Contribute. Yan yung ano, goal natin. Salamat and God bless and Godspeed in Jesus name. Amen. Ingat kayo dyan. Keep safe Magtulungan.